Ayan, nandito tayo sa train station. Nakikita nyo yung 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 tapat ching-ching dyan sa likod. Yung kala ko walang trabaho yan kasi yung nanay niya namumulobi parati. Pero ayan, medyo fresh tayo ngayon. At nakikita ninyo, masaya mga tao rito pag may araw. Ayan. Medyo maligamgam ang araw na may aircon. Ganon ang style dito. So, ayan, pinagbigyan tayo ng sasakyan na tumawid. Ayan, ganyan. Kailangan pag tumatawid ka rito, bilisan mo kasi yung ibang, kahit na tawiran yan, sabihin mo, yung iba na, yung nagmamaneho, masungit. Sisigawan ka kapag mabagal kang tumawid. Kahit na yung mga pilay dito, binibili sa rate nila ng yung pagtawid, kahit yung may mga tungkod, paikay-ikay ang binibilisan nila. Puntahan natin, bisitahin natin ang train station dito. Kasabay na rin ang pag-exercise. May isang bilihan ng rito na damit, Vietnam may-ari. Takil na to. Salta ko nandito na to. Yan. Ito rin yung pagbili ng mga burger. Yan, matagal na rin yan dyan. Bagong pasaltar pa nga ako, nandyan na yan. Yan pinipilahan ng mga naka-yellow, anong kulay yan. Na yan, mura dyan. Makakabili ka ng cheeseburger dyan. Mura lang. Maliit na, yan, tindahan. Ay, ito yung ito na building. Yan? Opisina ng tax yan. Parati kami mag-asawa dyan sa opisina ng tax. Kapag nagpapasa kami ng tax document namin mag-asawa, pupunta kami dyan. O di kaya kung minsan busy ang asawa ko, ako ang pumapasok dyan. Nagbibigay ng mga dokumento para sa income naming mag-asawa every 1 year. Kaya dati yung asawa ko yan, nag-hire pa kami ng accountant yan sa loob. Mahal ang accountant pag nag-hire ka rito kung may business ka. Mahal. Nung unang hindi siya marunong magkwenta. Kaya nag-hire siya ng accountant. Nung tumagal-tagal na, ilang taon, ayun, siya na rin nagkukwenta ng isang taon nakita niya, tapos ipapasa dyan. Tapos kung nasa work siya, ako ang inutusan. Pumunta raw ako dyan, hindi ka pwedeng basta-basta pumasok dyan. Pag wala kang doon sa baba pwede kang mag-stay. Pero doon sa taas, kwarto-kwarto yan na maliliit, ay hindi pwedeng pumasok. Kailangan, bago ka pumunta, umakyat sa doon sa taas, paalam ka sa security guard. Tapos sabihin mo, or kahit na hindi ka nagpaalam doon sa secure, kapag tinawagan mo yung officer ng in-charge ng dokumento mo, pumunta ka na lang, sabihin naman niya kung anong floor yun at kung anong room number, sabihin niya, hinihintay ka niya doon mismo. Kaya ang pagpapasa ng tax document sa lahat ng opisina ng tax, hindi basta-basta. Kaya ayan dyan,
kuminsan ang opisina rito. Kaya napupwisit ang asawa ko eh. Kapag pinuntahan mo sila mga 2:00, sarado na ang opisina nila. Kaya kung magpasa kayo maaga, mga 11 or alas 10. Kasi kung minsan half day lang sila, kung minsan 12:00 nagsisiuwian na ang mga yan. Wala ka nang makikita dyan na tao. Sabi niya, ay grabe, sabi niya ganon. Darito talaga ang check. Sabi niya ganon. Alauna, 2:00, wala ka nang makitang tao sa opisina. Bakit? Sabi ko ganon. Gobyerno to sabi ko ganon. Diba hanggang 5:00? Sa Asia lang yan. Dito, sabi niya kung minsan 12:00 wala nang tao, wala ka na makontak. Sabi niya ganon. Ayan o, ang laki-laki yun. Pero sa loob, ang lilit ng mga kwarto dyan. Ito yung bagong hotel. Nirenovate to eh. Bago lang to eh. Dati ang pangit na building na to. Na-renovate na. Kasi nung nandito nung unang salta ko yan, nadadaan-daanan namin. Mga bago lang yan. Tapos ngayon, dami nang nagbubuk dyan ng hotel. Kaya kung gusto nyong ayan, malaki. Kung gusto nyong bumisita rito, ang popular na tourist attraction is yung municipal nila, tsaka yung Yestet na sinasabi, yung parang UFO. Maganda doon. May hotel din doon sa loob. Eh, kung gusto nyo akong arkilahin na magiging tour guide ninyo, okay lang. Yan. Tara, ayan o. Yan. Kailangan mag-book kayo ng maaga. Kung minsan mura dyan eh. Nakikita ko kung minsan 1,000. Hindi ko alam. Depende. Na lang kayo. Mag-inquire through online. May website naman sila eh. Ayan, yan. Ayan, tara. Ayan, nakikita nyo yan, yung building na yan. Yung may, yan. Yan yung yung police station. Yan, nakapasok na rin ako minsan dyan. Ilang beses na kasi. Kung magpa-parking kayo dito sa mga highway, diyan kayo pumunta at magparehistro sa police station. Ayan, diyan. Kasi dito ang pagpa-parking hindi basta-basta. Kailangan may hanggang dinidikit sa sasakyan na blue, parang blue ticket yata yun. Lagay mo sa mirror ay sa dashboard mo. Automatic yun. Alam na ng police na nagbayad ka na ng parking ticket. Kapag wala yun, automatic mabibigyan ka ng penalty. Yan o, yan o. Police ng yan, kutsi ng mga police. Ayan. Ayan dyan. Nangangati ang mukha ko. Dito yung mga yung mga tindahan yata ay walang nangangupahan. Ayan dyan oh. Walang nangangupahan dito sa gilid ng police station. Ayan. Ewan ko ba, sabi ko sa sako ba to walang rito, mga nagre-rent for business. Anong bagong salta ako hanggang ngayon, walang nangungupahan dito. Ayan, i-flip natin yung camera para alam natin. Nandito na tayo sa yan yung yan yung train station nila, yan sa loob. Ayan, Leveres yan, train station. Ipapakita ko sa inyo yan kung ano itsura. Doon sa baba ang city. Dito ang nila
station, train station, hindi tram station. Mayroong tram station din dito sa ano, sa labas. Pagod na ako. Pinagpapawisan na ako hanggang sa kilikili ko. Isang taon di ako pinagpawisan. Ngayon lang kasi medyo may araw. Ayan, magpapawisan ka na ngayon. Ayan, yun sa kilikili ko lang, kilikili lang. Ayan, magpahinga muna ako sa kadadada ko na maus na ako eh. Ayan dyan o, sa likod. Ayan, dyan kung pupunta ka ng Germany train station, dyan ka bumili ng ticket sa papuntang Dresden. Ayan, Germany. Tsaka sa, hindi ko alam, sa Dresden to Germany. Tapos papuntang sa ibang city dito ka connecting yan diyan. Yan. Pag pupunta kami ng asawa ko papuntang Germany, diyan kami sumasakay. Ayan, nandito tayo sa ano, train station. Nakikita nyo yung ano, yung yung tapat ching-ching dyan sa likod. Yung kala ko walang trabaho yan kasi yung nanay niya namumulobi parati pero patay na. Yun ang kwento rito sa Liberes. Nakikita ko yung nanay niya dati. Ano yan, namumulobi. Pag nakita kang naglalakad, sabi niya may barya ka ba dyan? May barya ka ba? Katapos yung bunganga niya is naninigarilyo. Umuusok. Ayan. Dati walang trabaho yan, yung tabachinsing yan. Ano lang, pa-restaurant lang yan. Mamahaling restaurant. Tapos nagro-grocery, mga hamang dadalan niya. Pero yung nanay niya namumulobi sa daan. Sabi ng asawa ko ganyan sila, sabing ganun sa akin. Ngayon nakita ko sa mata ko, may trabaho pala yun, nagbibinta kung ano-ano. Maganda. Ayan, at nandito tayo sa train station, sa loob ng train station na yun, Ganito yung itsura ng train station nila sa maliit na lugar, sa maliit na city nila. Pero doon sa Praha, napakalaki. Mawawala ka sa loob. Kala mo kung ano ba yun? Airport. May number pa. Lalo doon sa Vienna. Napakalaki. Kasi nung naglanding ang aeroplano ko, doon ako bumaba sa Vienna, Austria. Napakalaki ng airport nila. Kala mo kung airport. May first floor, second floor hanggang sa underground. Ngayon dito, hindi ka mawawala dito sa malit na train station nila kasi lang, pagbaba mo diyan sa underground niyan, may number ng train. Tsaka pangalan ng train din.
hindi ka mawawala kasi iisa lang. Pero doon sa Praha, ang dami mong lulusutan doon. Mawawala ka talaga. Kailangan magtanong-tanong ka muna. Doon sa Austria din. Nung unang salta ko sa Austria, kinakabahan ako. Buti nga lahat ng pinagtanungan ko, marunong mag-English, pati yung mga yung mga konduktor ng train. Bago ako sumakay, pinapakita ko yung ticket ko kung yung sasakyan ko or papasukan kong train or aakyatan ko ng train, tama yung ticket ko or hindi. Yung isa na papasukan ko sana, aakyatan ko. Bale, sabi niya hindi dito, doon ka sa kabila. Kaya ganyan ang style kapag hindi kayo sure. Maghanap kayo ng yung security guard ng train. Doon niyo ipakita yung ticket niyo kung anong sakyan ng train ninyo para hindi kayo mawala. Kahit na dito, kahit na ilang beses na akong nakasakay, kung hindi pa ako sure, naghahanap talaga ako ng yung pag-alagalang konduktor. Ayun, doon ako nagtatanong, pinapakita ko ang ticket ko. Tama ba to? Ay, naman nila eh. Makikita naman nila sa mukha mo na Asian ka eh. Kaya, hindi nakakahiyang magtanong. Huwag kayo mahiya magtanong kasi kapag nahiya kayo magtanong, mawawala kayo. Kapalan nyo ang mukha ninyo kapag hindi kayo sure. Ganyan lang ang style. Ayan, tingnan niyo At maya-maya ay aalis na tayo. Nagpapahinga na ako kasi grabe yung nilakad ko. Napakalayo. Hindi kagaya sa atin na may jeep or may tram naman, kaso nga lang kailangan ko mag-exercise. At saka naman dito sa kanila sa culture nila, uso sa kanila ang lakad. Kahit na 1 kilometro yan, lalakarin nila. Hindi sila nahiyang naglalakad-lakad dito. Basta maglakad ka lang, walang problema. Hindi kagaya sa Asia, kapag nakikita ka naglalakad-lakad doon, na halos walang katao-tao. Parang nakakayabang, ba't ka naglalakad yan? Katapos ang ganda ng suot mo, parang pangmayaman, ganun ba? Nakakatakot, baka ma-hold up ka pa. Dito hindi. Kahit na ang pagandahan at pagsisihan, kahit na nakabrapanti pa yung mga kanang yan, yung papuputi, naglalakad sila sa masukal na daan, walang problema rito. Safety ka. Kahit na napakaganda mong babae, naglalakad ka sa madilim na lugar dito, safety ka. Walang problema rito. Kahit na hindi kagaya sa atin, kapag nakitang napakaganda, susundan ka na ng mga adik. Delikado. Yung mga ganyang mga bata field trip ang mga yan. Ganyan yung anak ko nung baby pa. Dinadala sila sa ibang city ng teacher para gumalagala. Ayan, nagtre-training ba yung mga bata na pinapasakay-sakay sa train. Ganyan ang ugali nila rito. Kuminsan hindi sila nag-i-stay sa school lang. May field trip yan. O di kaya, halimbawa, 2 months vacation, may rin sila, may field trip sila sa kung wala ka mapupuntahan, sa vacation na yon sa August or July, papipirmahin yung yung magulang mo kung sasama ka sa field trip nila, parang Boy Scout, ganon. Mag-i-stay doon sa bundok na yon or sa hotel ng 1 buwan. Ayun, pero ko yung baby pa yung katulad ng classmate ng anak ko, baby pa yun. Hindi sanay na mawala yung nanay niya. Ang ginawa ng nanay niya, kasi yung mga teacher din, hindi rin ibibigay yung address kung saan sila pupunta at saan hotel para safety raw, para yung magulang na namimiss nila yung mga
mga baby nila, hindi sila pupunta doon kasi halos karamihan dito pwedeng pumunta at mag-drive lang. Kaya para safety raw, sikreto yung address na titirhan ng mga bata para kasi kapag pumunta yung magulang daw doon, iiyak na yung bata, sasama pa pauwi na. Kaya ganun ang ginagawa ng mga teacher dito. Hindi nila binibigay yung address ng hotel, kung anong room number nila. Yung ginagawa ng iba, na mga magulang, pinapadala yung litrato nila sa anak nila. Katulad nung classmate ng anak ko, nung nawala siya sa nanay niya, pa lang yun baby pa lang yun Ang ginawa ng nanay niya, sa notebook ng anak niya, pinadala niya yung nilagay niya yung picture niya doon sa notebook ng anak niya. Kung anong ginagawa ng kaibigan mo nung nami-miss niya yung umiiyak, sabi niya gano'n, katapos tinitignan niya yung picture ng nanay niya. Nakakatuwa. Kaya ganun. Diba? Mas safety ganun, diba? Kasi hindi maiwasan yung yung puntahan ka ng mga magulang mo kung saan hotel ka. Kapag nakita ka ng anak mo, maiyak yan. Kaya ganun ang style ng mga rito, yung mga teacher, hindi nila binibigay yung address ng hotel. Ayaw nilang ng gulo sa doon sa hotel na yun kasi iyak yung mga bata pag nakita yung mga magulang. Ayan, ang daming bata rito. Ay nako. Kaya may mag-paper trip, aalis na naman. At saka sa field trip na yan, bawal din tumawag yung mga magulang sa teacher or kumustahin yung mga anak nila doon sa tent nila or sa hotel. Bawal yun. Kaya bawal tumawag, bawal bumisita, bawal ibigay address. Ganon ang style. Kaya diba? Kaya nung nami-miss din namin yung anak namin, mga lukuluk kami ring magulang Talagang hinahanap namin yung hotel ng anak ko doon, kung saan yung mga teacher, kung saan yung mga bata doon. Paali-aligid lang kami doon sa hotel na yun, nagdra-drive kami papunta doon. Ganun lang yung style noon. Kaya ayaw bigay ng teacher ng yung address para safety raw. Kasi yung iba loko-loko yung mga magulang din Talagang pupunta yung mga magulang Ayan, nandito tayo ngayon. Ayan. Ayan naman, dyan sa may mini market ng Vietnamese. Karamihan dito, mga Vietnam may-ari ng mga malilit na tindahan. Ayan. Uwi na tayo. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung anong ori ng train station nila. Malapit lang dito sa bahay namin, walking distance. Kasi I am a city girl here. Dito kami nakatira sa sa mismong city nila. Ayan. Ay nako.
Kaya bumaba na tayo. Nasa taas yung ano yung train station. Ayan, ganito dito. Ayan yung ilog nila. Medyo may araw ngayon. May araw na may aircon. Yung kilikili ko, pinagpapawisan na. Butit naglagay ako ng deodorant. Maganda maglakad na ganito. May araw. Hindi nakakatamad na malamig. Ayan, ang sarap ng pakiramdam. Kasi kapag hindi katulad sa Asia na naglalakad ka katapos mainit. Naku, tatakbo ka sa shadow. Yung makulimlim na lugar. Buti kay payong. Dito, kahit na mainit dito sa kanila, hindi sila nagpapayong. Sanay sila sa init. Gustong-gusto nila. At mga puti, yung mga mapuputing mababae, talagang pinapangarap nilang maging tan yung nila, yung kulay nila. Naiinggit, para bang naiinggit sila sa kulay ng mga Asian na brown color, tan color. Sabi nila sa atin, sexy raw ang ganyang mga kulay. Yan ang gustong-gusto nila. Kaya ginagawa nila, nagpapainit sila at talagang brown na brown, yung gusto nila, brown na brown, yung kahit na nagpainit sila na isang linggo, nagbilad sila. Problema nga lang, next week babalik ulit yung kulay nila kaagad. Wala rin. Kahit na brown sila, mahalatang sila makikita mo ring puti sila kasi yung kulay ng mata nila hindi nila may tatago. Tsaka yung kulay nila puting-puti ay brown na brown kapag nagpainit sila. Pero yung sunglasses nila dito bilog natira puti doon sa ilalim ng mata nila. Makikita ko puting-puti, ibang kulay dito brown. Yung circle ng mata nila na eyeglass, yun natira puti. Ayan, nandito na. Dito na tayo sa shopping mall. Alisin natin ang eyeglass kasi kung matandang toy soldier. Nakikita ko parati yan kasama ang aso. Tara doon. Tayo. Bili tayo ng bigas. Wala na pala akong bigas. Bili ako ng bigas. Yan, ang dami kong napamili na naman. Uwi na tayo. Layo ng nilakad ko. Halos ng oras na. Magtatatlong oras na tayong nag-exercise, naglalakad-lakad. Tama na yan. Bukas ulit.